Sa Double B, Doc? Yes, good afternoon Good po, afternoon po, Doc. Mr. Weng de la Peña. Opo, Doc. Salamat ng marami. Okay lang Opo. po, okay lang po. Oo. Busy na talaga. Naku, oo Maraming nga. mga pasyenteng Yun nga, pumupunta. Doc Ang balita namin, para bang kumbaga sa isang kwarto pa yan, punong-puno na, overloaded na ba tayo? Fully booked na ba ho dyan? Sobra-sobra na mga pasyente sa San Lazaro ngayon? Meron kami ngayon na inpatient. Actually, nagtalaga kami ng 120 bed capacity for leptospirosis. Presently, 120 na ang aming pasyente. Opo. Yan ho ba ay sobra na? Kasi kumuha na kayo ng pandagdag. Malapit na talaga kami sa aming full capacity. Pero hindi naman kami tumatanggi sa pasyente. Opo. Naghahanap kami ng paraan para mag-create pa ng additional beds. Opo. Bale, ang 120 bed capacity na yan, lahat ho yan, mga for leptospirosis lang talaga. Mga Yes. naka-admit ho yan. Yes. Nagtalaga ako ng 120 bed para sa leptospirosis. Ngayon, punong-puno na siya. Ngayon, naghahanap kami ng extra bed. Oo. Actually, ang iniisip namin na ang bed cuts, maglalagay kami ng mga bed cuts in between sa mga aisle para lang makapag-admit pa kami ng pasyente ng leptospirosis. Ano yung tawag doon, Doc? Bed cuts, yung parang folding bed na para sa army. So, nanghihiram din kami niyan. Oo. Wala ho ba tayong pwedeng makuha mula sa kung saan man, DOH? Baka may mga dagdago na mga bed. Presently, meron pa kaming available na mga bed cuts. Pag naubos siya, magta-try kaming manghiram sa Red Cross or sa Philippine Army. Opo. Kasi the last time na may nag-surge, dito kami nakakakuha ng Dagdag bed tulong cuts para sa extra bed for leptospirosis. Opo. Yung pong mga pasyente, kumbaga, sa mga ward ho ba sila nakapwesto ngayon pa or maaring along the mga corridor na ho ang pwesto ng mga pasyente? Presently, may mga available, ang naglagay lang kasi kami ng 120 beds for leptospirosis. We also have other beds intended for other diseases. Ngayon, kinakain na ng mga pasyenteng leptospirosis ang other beds na intended for other diseases such as ang mga surgery patients namin. Ang mga surgery patients namin, ang mga elective surgery, medyo inuurong na namin ang kanilang elective na surgery na gagawin. Binibigyan namin ng priority ang leptospirosis kasi alam namin na magsusurge ang leptospirosis after wading sa flood. Yung pong leptos, yung mga nakaschedule for surgery, nire-reschedule kanyo? Yes. Because these are elective surgery. We are trying to look for where we can breathe na pwede na kaming magkaroon ng mga elective surgery. Meron na kaming available beds for them. Oo. Yung elective na yan, ano pong mga surgery ho yan ang medyo i-reschedule muna? Meron kaming mga cholecystectomy, yung mga hindi urgent needs. Ganun ba? Ina-assess din namin kung urgent sila or hindi. Sa leptos, hindi naman tayo umaabot na kailangan ho nila ng mga surgery pa, no? Wala naman ang leptos. Ang sa leptospirosis kasi, ang surgical procedure na kailangan is yung pag-insert ng IJ catheter na kailangan para sa hemodialysis. Presently, may 35 kaming severe leptospirosis. Okay. So sila ho yung mga inunahan muna kasi urgent yan. Kailangan nila magpa-undergo para i-kuhan yung catheter, yung kanyo sa kanila. Yes. Para ma-hemodialysis ang pasyente, kailangan malagyan ng IJ catheter. Opo. Pero ang capacity niyo ho dyan, kung ang balita lagpas na 300% ang capacity ng ospital? No. Ang sinasabi namin na sa emergency room namin, medyo mahaba talaga ng pila.
Kaya humihingi ako ng pangunawa sa mga pasyente na nangangailangan ng serbisyo medical na pag pumunta sila sa San Lazaro Hospital, Opo. medyo pipila sila ng matagal sa aming emergency room. Oh, yung tagal na yan, mga araw ho abutin yan, doctor? Hindi naman siguro, mga ilang oras lang. Ilang oras. Meron naman kaming leptospirosis lane. Opo. Medyo madami talaga ang pumupunta sa aming emergency room ngayon. Opo. Kasi because of leptospirosis. oo, pero yung mga pero yung schedule na hintayin kasi 'di ba no, uunahin niyo yung mga nauna na. So 'di ba yung mga first come first serve. Medyo correct. Oo. Kaya lahat naman sila amin titignan. Opo. Sa kaso ng leptospirosis, 120, gaano pa ho katagal ang pananatili ho usually ng mga pasyente na yan? Kasi yun lang siguro ang paraan na sila gumaling at tapos makapag-discharge na okay na ho sila to give way for another set of mga pasyente pa. Yes, that is correct. Kaso ang problem, ang iniiwasan namin sa mga ating mga pasyente na pag pumunta sila sa hospital, moderate to severe na sila ang kanilang leptospirosis. Ang problem kasi pag moderate to severe, minsan kailangan namin ng matagal na pagbabantay sa kanila. Oo. So pag ang matagal na pagbabantay, minsan aabutin siya ng 1 linggo. 1 week. Okay. Tapos, pero ang treatment naman, pag moderate, may somehow ay mahadlangan na siya'y mapunta sa severe stage pag moderate pa lang. Correct po dyan. Correct po. Kasi ang leptospirosis is just a bacteria infection at ang bacteria ay namamatay sa antibiotic. So may treatment pa rin. May treatment po ang leptospirosis. Pero yung sabi niyo 35 ho, yan ay mga severe cases na. Yes. Ang problema, pag hindi maagapan ang treatment ng leptospirosis, aatakihin niya ang kidney ng tao. At ikaw ay hindi na makapag-ihe at kailangan mo i-hemodialysis. Aatakihin niya ang respiratory system, hirap ka sa paghinga. Pag hirap ka sa paghinga, kailangan kang supported management, tutulungan ka para sa paghinga. Either through high-flow nasal cannula or i-intubate ka. Pag tinamaan naman yung atay mo, maninilaw ka at babagsak yung bleeding or coagulopathy pattern ng katawan mo. Yan yung aming piniprevent na umabot sa severe ang leptospirosis. Opo. Right now ho ba, medyo sensitibo itong usapin namin ni Dr. Suplico ha, gaano ho karami na yung mga pasyente nitong mga nagdaang araw ang pwedeng sabihin na hindi yung nakasurvive dito sa leptospirosis? Yes. Alam mo, pag ang severe leptospirosis sa libro, may 50% mortality rate. Ibig sabihin, kung may 10 pasyente kami, 5 doon ang hindi nagso-survive. Pero presently, dahil nakukuha namin sila ng maaga, meron na kaming 4 na mga namatay dahil sa leptospirosis. Okay. Yung ages ho niyan, nadadala rin ho ba sa edad kaya hindi nakakayanan? Medyo. Kaso ang aming mga naitala ngayon sa aming census, meron kaming as low as 22 years old, as high as 54 years old. Ang babata, 22 ang youngest. Yes. Tapos 50 years old. Yun ang age ngayon. Ala, ng mga yung age range. Yung pong sinasabing pag dinala ho dyan, tapos may mga senyales, symptoms na nilalagnat, maaring leptospirosis ho yan, yung pananatili ho nila dyan, sabi nyo nga kanina, maaring 1 week pag moderate, pero pag wala hong sintomas, dumadaan pa ba yan sa period na chinecheck mo na, ini-incubate ba yon or incubation period para malaman na Yes. leptospirosis ang tumama? Ang incubation period kasi ng leptospirosis is mula 2 araw hanggang 30 days. So sometimes dito namin binabantayan yung mga pasyente. So ang panawagan namin sa mamayan,
na kung kayo po ay may history na lumusong sa Mm. baha at nilagnat kayo Mm. or may nagkatrangkaso kayo, Mm. pwede sana magpakonsulta na sa doktor. Mm. Ang pinipigilan namin ang leptospirosis nyo pumunta sa severe form of leptospirosis. Opo. Yung bilang naman ho ng ating mga doktor, mga nurses, kinakaya pa naman ho dyan sa San Lazaro, kailangan nyo na augmentation naman ng mga medical healthcare workers. Presently, may mga nurses kami na nailalagay sa mga ibang opisina. Kinukuha ko siya ngayon para magbantay sa aming leptospirosis ward kasi medyo dumadami na. Mm. Pero alam mo naman, pagkawani ka ng gobyerno, Opo, kami opo. po ay nagsisilbi. Okay, para yung kapakanan lang ho, baka yung iba ho doon, baka ma-overwork, di ba? Yung usually, yung mga duty na yan, umabot pa nga mga 24 hours na naka-duty, Doc, di ba? Oh, Kakayanin Hello pa naman, Doc, kahit mga 24 hours lang yung duty. ngayon, Oo. kinakaya pa namin. Oo. Yes. Ngayon, kinakaya pa namin. Medyo marami na talaga kaming pasyente ngayon. Umabot na kami sa 120 na Oo. pasyente na Bed may capacity, leptospirosis. Meron pa ho ba dyan mga kumbaga pending pa, mga nakapila pa ho sa labas at hindi pa ho nabibigyan ng kama? Actually, yan yung aming yes, meron po kasi kailangan namin magpalipat-lipat. Tinitingnan namin kung may pwede na kaming pauwiin para maipasok namin ang medyo severe ng konti ng leptospirosis. Would you At yan din pala ang panawagan ko. Opo, go. Hindi lang naman San Lazaro ang nag-a-admit ng leptospirosis kasi meron kaming referral na natatanggap hanggang Cavite, hanggang Bulacan na gustong magpa-admit sa San Lazaro. Oo. Ano hong anong payo niyo ho sa mga dyan pa galing Cavite or mga out of town pa na baka dyan ang pakay ho ngayon pumunta ng San Lazaro? Sinasabi lang namin na medyo nasa full capacity na kami ng leptospirosis. Pwede tatanggapin kayo namin kung pumunta kayo rito pero pipila lang po tayo ng matagal. Okay. Ang gusto kong sabihin din na maraming hospital ang ating pamahalaan na marunong gumamot ng leptospirosis. Okay. Lumapit po kayo doon. Kahit doon sa mga provincial hospital, kaya ho ba yun? Sa gamit at sa mga gamot? Yes. Oo. Ang pinaka gusto lang namin na magpakonsulta kayo sa doktor para ang inyong leptospirosis hindi pumunta ng severe form. Oo. Madali naman ho ma-detect ho yan. Kaya yung mga tinetest agad-agad kung leptospirosis pa yan. Yes, correct. Yes. Okay, sige po. Kami ho'y isa na sana ho'y marami pong mga pwede nang ma-discharge at gumaling na sa panahon na ito, Dr. Suplico. Maraming yes. Yan din yung aming gusto. At magandang success story na marami kaming napapauwi na magaling na pasyente. Opo. Gumagaling na pasyente. Opo. Salamat po sa inyong mga doktor ho dyan, mga nurses, mga medical staff na umatindi dito sa ating mga pasyente ng leptos at yung iba pa na nandyan ho sa San Lazaro. Dr. David Suplico, Doc, salamat na marami and good luck po and God bless. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.